Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto na mga katulad nyo, wala ka namang narating sa buhay. Ang kakapal na mga mukha nyo. Hindi nyo na kaya buhayin yung mga sarili nyo. Mag-board exam din kayo para malaman nyo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Hindi na nga kayo matalino eh. Wala kayong mararating. Wala nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Lumana kayo doon! Tatawa-tang. Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. So yun na guys, good morning, good evening at mega love shout out po sa inyo lahat. At dito ay nakikita nyo si teacher. Yan, reaction na natin si teacher at galit na galit. Gustong manakit. Sino ba kaaway niya? Mga student niya, mga anak-anakan niya. Ano ang ginawa ng mga estudyante mo at bakit teacher? Ay ikaw naman po ay talagang napalive pa habang nagsisermon sa mga estudyante. No, shout out sa mga parents, baka ito po ay teacher ng inyong anak. Ay makinig po kayo dito. At baka ito yung nakikilala ninyo, pero as bilang teacher, normal na tayo ay minsan ay napupuno, nasasagad ang pasensya kapag ang ating mga estudyante, ang ating mga anak-anakan ay mga pasaway. Normal po na tayo talaga ay nakakaramdam ng inis, ng galit, lalo pat katitigasan ng ulo. Pero, okay, sumigaw, walang problema. Kami nga po noon, nararanasan namin na kami patuhin ng eraser. Pinapalo po kami ng patak. Pinadata pa kami sa ibabaw ng upuan, yung upuan mahaba pa noon. Pero dito si teacher. Teacher, ay, ano ba? Ano nangyari sa iyo? Guys, samahan nyo nga muna ako. Pakinggan natin si teacher, no? Samahan nyo po ako. Ayan, no? Nakakalimutan nyo yung ano nyo, boundaries nyo, ha? Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto na mga Wait. Ha? Dito, may sumbat si teacher. Ano ang pinaglalaban ni teacher dito? No? Wait lang ha. Wait lang. Ang problema, hindi natin alam kung bakit nagagalit si teacher. Nagagalit ka kasi pasaway, isa na yan. Mga kadahilanan. Makukulit, hindi nakikinig, salita na salita si teacher. Binabaliwala, isa yan sa mga kadahilanan. Pero hindi natin alam kung ano yung pinupunto ni teacher, kung ano ang pinaglalaban niya dito, bakit po dito ay may sumbat. No? Oh, game ha, game. Ang katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto na mga katulad nyo, wala ka namang nararating sa buhay. Relax, relax. Kalma. Relax ka lang. Chair, kalma. Hindi ka nag-board exam para lang hindi irespeto. Unang-una, kung ikaw man po ay nakaka-experience, nakakaranas ng ganito, na nauubos ang iyong pasensya, hinahinay, relax, kalma. Ha? Huwag mong isumbat na ikaw ay kumuha ng board exam. Kung ikaw man ay hindi nirespeto, ano po connection nun? Ha? Once na kumuha ka ng board exam, ang course mo is teacher. Dapat expected mo na bilang teacher, ikaw po ba nung ikaw ay nag-aaral, hindi mo ba naranasang magpasaway sa teacher? Or sige, hindi ka pasaway. Hindi mo ba na-experience na nagkaroon ka ng kaklase mula elementary hanggang grade 6, high school, college? Hindi mo ba na-experience to na meron ka kaklase na pasaway? Diba? Expected mo na yan. Ngayon, kinuha mo, kursong teacher. Okay, fine, nandun na tayo. Dapat, pag ang kurso mo ay teacher, magtuturo ka sa isang public school o private school, mahaba ang pasensya, malawak ang pangunawa, nagpapakumbaba. Yung galit mo, ako'y nagtataka lang. Chair, galit na galit ka, bakit po nakukuha mong i-live? Ano po ang purpose? Ano po ang layunin? At nakalive ka po sa iyong social media account. Hindi mo po ba naiisip na baka may makakilala sa iyo na parents ng estudyante? So ito guys, nakuha ko lang sa TikTok itong video ni teacher, no? Ito lang at ikaw. So dito talagang galit na galit ka, no? Ay may sumbat hindi ka kumuha ng board exam para lang hindi respetuhin. Course mo yan, ginusto mo yan.
Dapat noon pa man naiisip mo na kapag pumasok ka, nagturo ka sa isang public school or sa private school, expected mo na meron pasaway. Imposible hindi mo na-experience yan na may mga kaklase ka naging pasaway, no? Ito, medyo iba to dito eh. Ang kakapal na mga mukha nyo! Oops! Oh, wait ha. Pinapagalitan niya ang mga bata ha. Pinapagalitan mo ang iyong mga anak-anak sa harap ng camera and then ipinost mo sa social media. Ibinenta mo, ha? Ayan. Pinagagalitan mo yung mga anak sa harap ng camera, ipinost mo sa social media. Anong purpose, anong layunin? For views. Sa tingin mo ba, aani ka dito ng papuri, pambabatikos? Normal po, ang bata talaga may kakulitan. Taglay po ng lahat ng bata yan. Dapat malawak ang iyong pangunawa kasi teacher ka, pinasok mo yung ganyang kurso, yung ganyang trabaho. No? Normal nasasagad, pero hindi mo kailangan i-live, teacher. Ha? Huwag ka nagbumura. Oh. Nararating sa buhay! Oh, wait. Ano? Tulad yung wala ka namang nararating sa buhay! Ang kakapal na mga mukha nyo! Oops, ikaw. Talaga, makapal ang mukha. Teacher! Ha? May anak din ako, oh. Wag ganon, nasasaktan ako. Pasisigaw ka ng ganon, ha? Oh, naiintindihan kita sa part mo. Kasi galit ka. Dala ng buso ng damdamin mo. Pero, che, ang mga estudyante mo, sa bawat estudyante mo, ha? Lahat yan, meron nagmamalasakit sa kanila. Hinay-hinay ka, ha? Hinay-hinay ka. Kapal na mga mukha nyo! Hindi nyo na kaya buhayin yung mga sarili nyo? Oh, bakit gano'n ang mga salita mo? Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi mo nga kayang buhayin ang mga sarili nyo. Bakit ganito ka, Chair, magsalita sa mga estudyante mo? Ano problema po? Ano po bang ano po bang nagawang kasalanan sa iyo? Bakit ang sumbat mo? Ang kakapal ng mukha nyo, hindi nyo nga kayang buhayin ang sarili nyo. Bakit ganito po? At naka-live ka. Ha? Bakit ganito ka magsalita? Hindi nyo na kaya buhayin yung mga sarili nyo? Ay. Hindi kayo marunong rumispeto? O siguro, ito yung sabi niya, hindi kayo marunong rumespeto. Siguro, baka maiingay. Isa po yan sa mga kadahilanan. Ang mga estudyante maiingay, pasaway, hindi inirerespeto ang teacher. Kasi imposible naman po ang bata ay nambasto sa kanya, nang manyak sa kanya. So, isa sa kadahilanan dito is sinasaway, baka hindi nakikinig. No, tuloy tayo. Marunong rumispeto? Mag-exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Ano ba yun? Masyado mo namang hinahama? Masyado mo naman dinadown? Mga estudyante mo, Chair? Mag-board exam nga kayo para malaman nyo? Para ito sa mga bata na sinasabihan niya, baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Wow, ganun, Chair. Huwag mo masyadong hamakin ang mga bata. Eh, ngayon nga, alam nyo, yung sinasabi, yung kasabihan, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. No? Eh, wag gano'n. Parang masyado mo namang hinusgahan na walang alam, hindi makakapasa sa board exam. Wag gano'n. Ganon, teacher, wag gano'n, ha? Oh, game. Kayo pumasa eh. Sa ugali yung ganyan. Baka raw hindi pumasa dahil sa ugali mong ganyan. Ano naman connection nun? Yung pag-uugali sa katalinuhan. Nakukuha ka ng exam, so pasado ka, so hindi ka makakapasa kasi ugali mo. Ugaling ganito, ganon. Ha? Ay, naku, Chair naman. Ano ba yan? Sa ugali yung ganyan. Di na nga kayo matalino eh. Uy! Sama pa yung... Uy! Oh, hindi na nga kayo matalino. Ano ibig sabihin nito? Bobo? Yun na yun. Walang alam? Chair! Chair! Wag ganon. Wag ganon. Naintindihan ko yung sa part mo. Na maubos yung pasensya mo. Kung mga anak-anakan mo dyan, mga estudyante mo is pasaway, naintindihan kita sa part mo. Okay lang, sige, magalit ka. Pagalitan mo sila para matuto, magtanda. Ang mali, bakit ka nag-live sa social media? Sa tingin mo po ba, aani ka ng papuri? Merong makakaintindi at makakaintindi po sa'yo. Pero yung sa part ko, sa ganun sa akin, kung anak ko pasaway, okay lang pagalitan mo. Pagsabihan mo, huwag ka na pong mag-live. Kasi, hindi maganda yung binibitawan mo salita. May pangdadown ka dito sa mga bata, panghahamak.
sa pagkatao ng mga bata. Di ba? Ay, lako, Cher. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Maps, hala ka. Hala ka. Ito mga bata, mga anak-anakan niya, kaya pinagagalitan ni teacher. Well, ang sasama daw na ugali nyo. Subukan nyo daw mag-board exam, baka hindi pa kayo pumasa sa sama ng ugali nyo. Wala daw kayong mararating. Oh, ha? Balikan natin, ha? Oh. Hindi na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Oh. Wala kayong mararating. Ay! Che, relax. Kalma. Hindi. Dapat, pag galit, Cher, okay lang po masermonan mo yung estudyante mo. Ito ay, kumbaga, bigyan mo ng ultimatum. Mag-strike ka, okay lang, fine, okay, fine. Pero, Cher, pag galit, huwag kang mag-like. Huwag kang magalit. Pinagagalitan mo mga estudyante mo. Sa harap ng camera, naka-live. Alalahanin mo po, o sa part mo inaintindihan kita, pero may kami po ay may mga anak. No? Ang mga magulang, sobra po yan, nagmamalasakit sa mga anak. Sa part mo ay mali, mag-live ka ng ganito ay hindi makatarungan. Hindi tama. Pagalitan mo ang iyong mga estudyante nang hindi ganito sa paraang naka-live ka pa. Para ano, for the sake of views, revenue ba? Content. Saka medyo pang hamak doon sa mga bata. No? Oh. Wala kayong mararating. O, di ba? Cher, wag ganun, ha? Wag ganun. Wala kayo mararating. Wag ganun, oh. Di ba? Wala kayong mararating. Wow naman. Grabe ka naman, Cher. Wag ganun. Ito guys, intindihin din po natin. Baka naman sabihin, ano tayo, one-sided tayo, bumabase lang tayo doon sa sinasabi. Talagang normal na po, likas na talagang sa mga kabataan. Talagang napakakukulit, nakaka-stress po. Pero alam nyo yan. Alam natin yan. Maliliit pa lang tayo. O, tatanaan gusto mo maging teacher. Kaya alam baka hindi mo kayanin kasi araw-araw para ka na rin estudyanteng araw-araw nag-aaral, pumapasok sa loob. Pero expected mo na yan. As a teacher, sana malawak ang unawa at hindi ka dapat nagda-live. Kasi dito sa tingin mo ba aani ka ng papuri, Cher? Hindi ka ani ng papuri dito. Meron ng ibang makakaunawa, makakaintindi. Kasi nga, siyempre, mga pasaway yung mga bata para magtanda. Pero meron tamang paraan ng pagdisiplina sa mga bata. Hindi mo dapat daanin sa ganitong mga binibigkas na yung mga pananalita na medyo may tarak sa damdamin. Diba? Mga bata yung pinagsasabihan mo, subukan mo pa sabihin niya sa mga matatanda, sa mas nakakatanda sa iyo. Baka po bigla kang itudlak dyan. Alam mo yun, itulak ka dyan at kainisan ka. Mga bata yan. Di ba? Wala kayong ugali. Wala kayong mararating. Wala nagsasabi sa inyo. Wala, ano ba yan? Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo, sure. Cher, alam, sure ka ba? Ayos ka. Cher, sure ba yun talaga? Ano kasi sino ba yun? Yung nanguhula na alam mo yung mangyayari 2024, ganito yung Zero de Baldwin na nakikita niya yung nakikita niya yung mangyayari. O, di ba? Pakinggan niya. Wala nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Oh my God. Ulit. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Wala nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Ano ba yan? Walang lugar sa mundo. Walang puwang sa mundo. Medyo malalim po ang hugot nito Pag sinabing wala kang puwang sa mundong ibabaw. Guys, kayo na pong humusga. Ano po ba ang masasabi nyo dito? Pag sinabing wala kang lugar sa mundo. Wala kang puwang sa mundo. So, dito, sa madaling salita, tumpukan natin. Ang ibig sabihin niyan, patapon ang buhay mo. Wala kang kwenta. Inutil ka. Cher. Cher naman. Ito shout out sa mga teacher ng aking anak. Ayos ko. Magbabait ang teacher ng anak ko. Oo. Tsaka yung isa, yung talagang mas love pa ng anak ko yung teacher ng anak ko kaysa sa akin. Nagyakap-yakap sila, close sila. Natatakot ako dito kay teacher. Natatakot ako dito, Cher. Kararating. Wala nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo.
Pumatay na doon! Pinagkagalitan. Ay, ang init ang ulo ni teacher naman. Chair, may regla ka ba, chair? Ay, naku naman. O, game. Ano doon? Ala, sige. Pumatay na doon! Tatawa ka pa? Grato. Ano? Ingrato? Ha? Oh, wait. Tatawa ka pa? Grato. Ano? Ano ba ingrato? Parang, alam ko yung ingrata. Ingrato. Parang intribida. Ano ba yun? Intribida. Yung parang, alam niyo yun? Ingrato. Ingrata. Intribinida. Ano ba tawag doon? Comment na kayo, guys. Chill naman. Bakit yun naman ganyan? Ay, naku. Huwag naman ganyan. Siyempre, pagka ganito, alam niyo, sabi mo ingrato. O, chair naman. Huwag ganun. No, grabe ka naman, chair. Pumatay na doon! Oh. Tatawa ka pa? Grato. Galing squatter. Ay! Ay! Ingrato ka! O galing squatter. Ay! Chair! Oh, Paul na yan, chair. Hindi ganyan, ha? Oh. Pumatay na doon! Tatawa ka pa? Grato. Galing squatter. Medyo iba, chair. Medyo iba po ang iyong pananalita. Nagkasala. Sige, sabi natin talagang mali ang mga bata dito. Dapat lang pagalitan. Sige po, pagalitan po ninyo. Anong dapat salita? Mahinahon. Sermon. Hindi po ganito na ugali squatter, ingrato, walang mararating. Walang lugar sa mundo. Ano ba ito? Guys, ano po sa palagay ninyo? Sino po ba ang mali dito? Estudyante? Si teacher? Oh, ako na host. Reaction video lang po ito, guys. Nakabase po sa binibitawang salita ni teacher. Kayo guys, comment kayo. Ano sa palagay po ninyo? Sino po ang mali dito? Si teacher ba o ang mga estudyante? Ha? Tama po ba na ang isang teacher, pag nagagalit, nagsisermon, naka-live? Ha? Nasa kanya, nakaharap ang camera. Tapos, kung ano-ano sinasabi, ingrato, walang mararating, ugali squatter. Tama po ba to? Ha? Kayo po ang humusga, guys. Kayo po humusga. Ibibigay ko sa inyong katanungan. Pag-usapan po natin sa comment section. Galing squatter. Di ba? Ugaling squatter. Pag sinabing ugaling squatter, walang breeding, walang disiplina, walang respeto, bastos, hindi pinalamo ng magulang ng respeto, tawag ito ng disiplina. Yung ganun tipo. Ay, grabe. Ang mararating sa buhay. Inulit na naman, walang mararating sa buhay. Ano ba talaga? Ay, kinagalit. Ikaw ba? Binato, teacher. Ano ba ang problema? Ito ang isa sa malaking tanong. Ano ang dahilan at nagkaganito si teacher? No? Inulit na naman niya, walang mararating sa buhay. Kalma. Kalma. Ang mararating sa buhay. Kalma. Kalma, teacher. Chair, kalma. Di ba? Huwag ganon. Di yun, chair. Hindi masyadong hamakin ang ating mga anak-anakan. At yan balang araw baka maging presidente ng Pilipinas, no? Sa buhay. Yun guys, stop na tayo, no? Kasi dito kay teacher, talagang high blood po siya. Yan, may pinapatungan ako, may ice cream. Si teacher po kasi ay high blood. At hindi ko alam kung ano talaga ang kanyang ipinaglalaban dito. Kung bakit siya galit na galit. At ano ba ang problema, ano ba ang ginawa ng kanyang estudyante. Pero ganun pa man, hindi po dapat humaharap sa camera ang isang teacher na galit. Hindi dapat nagla-live and nagsasalita ng walang mararating sa buhay, ingrato, asal, ugaling squatter, ano pa. Kasi unang-una, okay na sana. Sige, pagalitan mo. Okay na yan. Kasi kami noon, hindi lang talaga binabato na eraser Talagang pinapalo po kami noon. Okay lang yun. Pero yung magsalita ka pa ng ganito. Tsaka lalo na, kung halimbawa ikaw nasa private school. Naku, Diyos ko. Huwag naman ganon.
teacher, no? O kung mali, minsan talaga may sa kadalasan ang problema kasi nasa kabataan. Kasi hindi magkakaganito si teacher kung hindi nagbigay ng stress, ng sakit ng ulo, ng problema itong mga kabataan. Pero kay teacher, relax, kalma, huwag kang haharap sa camera na ikaw ay galit na galit. And once na ikaw nga ay nakapagbitaw na, ito ba ay mababawi mo pa? No? Hindi mo na mababawi pa. Pagdidisiplina, yun yung sinasabi ng iba doon sa comment, sa ibang mga upload. Pagdidisiplina, okay, disiplinahin po. Pabor po ang mga parents dyan na minsan hindi natatakot sa inyo, hindi nagpuporsige mag-aral, tamad yung mga bata, no, wala kinatatakutan. Okay po, disiplinahin nyo. Pero huwag naman po ganun. Pero sabi nyo, walang puwang, walang lugar sa mundo. No? Huwag ganon. So yun guys, ito ay reaction video lang po based sa mga binitawang salita ni teacher. Mega love shout out sa inyong lahat at ito po ay viral ngayon. Kita-kita po tayo sa aking next video. Bye bye.